Kakatapos lang maglinis ni Sanya ng buong bahay. Pero madumi ulit ito. Siya ang naglilinis sa kalat ni Almira. Para siya nitong alila kahit anong inuutos nito sa kanya. Wala namang magawa si Sanya kung hindi sundin ito dahil yun ang bili ni Yuan bago ito nagpunta sa trabaho. Hoy babae, gawan mo nga ako ng juice. Huwag mo masyadong tamisan. Utos nito kay Sanya. Naabala sa pagliligpit ng kalat sa sahig na nagawa ni Almira. Doon lang kasi tinatapon itong mga balat ng kinakain. Naririnig mo ba ako? Tatapusin ko lang to, mahinang sagot ni Sanya. Gawin mo nang inautos ko sa'yo. Nauhaw na ako. Pasigaw na sabi nito kay Sanya. Napabuntong hininga na lang si Sanya, saka tumayo at nagtungo sa may kusina upang magtimpla ng juice. Pagkatapos ay inabot niya ito kay Almira. Paalis na sana ito nang bigla siyang tapunan ni Almira ng juice. I told you, wag masyadong matamis. Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Singhal nito. Tumayo ito't umakyat na sa itaas. Naiwan si Sanya na parang basang sisiw. Ma'am, anong nangyari sa inyo? Nagulat si Mang Karding sa kanyang nakita. Wala to Mang Karding, magpapalit lang muna ako. Paalam ni Sanya saka umakyat at nagtungo ito sa kanyang kwarto upang magpalit ng damit. Bumaba din ito pagkatapos, saka nilinis ang natapon na juice sa sahig. Nagluto na din ito dahil maya-maya ay uuwi ng asawa. Pagkatapos magluto ay pumunta na ito sa kanyang kwarto. Nagising lang ito dahil sa malakas na katok sa pintuan. Bumangon ito at nakita ang asawa. Suotin mo to bukas, pupunta tayo sa bahay. Inabot nitong paper bag. Kinuha naman ito ni Sanya. Ayusin mo sarili mo bukas, nandun si Lolo. Huwag mo ring mabanggit ang tungkol kay Almira. Paalala nito sa kanya bago umalis. Nilagay muna niya ang paper bag sa kanyang kama at bumaba upang ipaghanda ng pagkain ng asawa. Nang handa na ang mga pagkain ay pinuntahan niya ito upang sabihan na pwede na itong kumain. Kumain ito kasabay ng nobya. Matapos nilang kumain ay si Sanya naman ang kumain. Kaunti lang ang natira sa pagkain kaya kaunti lang nakain ni Sanya. Uminom na lang ito ng madaming tubig. Hinugasan ito ang gamit bago ito umakyat sa kwarto upang matulog. Kinabukasan, maaga itong nag-ayos para sa lakad nila. Maaga itong nagpunta sa coffee shop na sinabi ni Yuan upang hindi magtaka si Almira. Nang makita niyang sasakyan ni Yuan, ay nilapitan niya ito't pumasok sa loob. Tahimik sila buong biyahe, walang nagsalita sa kanila. Umayos ka, paalala ni Yuan sa asawa bago sila pumasok sa loob ng bahay. Sinalubong naman agad si Yuan ng kanyang ina at niyakap ng mahigpit. Tiningnan lang nito si Sanya at tinalikuran agad. Hanggang ngayon hindi pa rin ito tanggap ng ina ni Yuan. Kuya! Masiglang tawag ng bunsong kapatid nito sa kaagad na niyakap. Kumalas din ito sa pagkakayakap at nagtungo kay Sanya. Hello ate! Nakangiting bati nito kay Sanya. Nagulat pa si Sanya nang yakapin siya nito. Halika ate, puntahan natin si Lolo. Nagpatangay na lang si Sanya dito kung saan man siya dalhin ng kapatid. Dinala siya nito sa may garden kung saan nandoon si Don Chow. Sanya, nagliwanag agad ang mukha ni Don Chow nang makita ito at nilapitan agad upang yakapin. Kamusta ka na? Hindi na kita nadalaw kasi masyadong busy tapos tumatanda na rin. Okay lang po, sagot nito. Bakit parang pumayat ka? Nag-aalalang sabi nito. Hindi alam ni Sanya kung anong kanyang isasagot sa matanda. Lolo, tawag ni Yuan sa kanyang lolo kaya nawalang atensyon nito kay Sanya. Lumapit naman si Yuan sa asawa at inakbayan niya ito. Kamustang kumpanya Yuan? Tanong nito sa apo. As always Lo, nasa maayos to. Our company is in the good hand. Nakangiting sagot nito. Ano naman ang pinagkakaabalahan ni Sanya? Baka bored na to sa bahay mo. Turuan mo kaya itong mamahala sa kumpanya dahil kayo lang naman din na magpapatakbo nito balang araw. Nagulat naman si Yuan sa sinabi ng kanyang lolo. Hindi siya makakapayag na magtrabaho ito sa kumpanya nila tapos malalaman ng mga tao doon na asawa niya ito. Paano kung umabot ito kay Almira? Tsak na magwawala yun. Lo, wala namang alam itong asawa ko sa kumpanya. Ayaw ko rin siya mapagod kaya sa bahay na lang siya. Paliwanag nito sa kanyang lolo. Ayaw talaga nito makasamang asawa sa kumpanya. Tiningnan ni Don Chow si Sanya. Hindi ka ba bored sa bahay niyo? Umiling lang si Sanya
Baka magalit pang asawa nito kung sabihin niyang ang totoo. Ano bang natapos mo, Sanya? Tanong ni Don Chow dito. Hindi po ako nakapagtapos. Natigil kasi ako noong nangyari yun kay Papa. Napayuko agad si Sanya. Ano bang pinag-aralan mo? Niyaya nito na maupo muna sila habang nag-uusap. Sumunod naman agad si Yuan at Sanya habang nagpaalam muna si Monica na papasok sa loob. Architecture po. Mihinang sagot nito. Bakit hindi ka mag-aral ulit? Talaga po? Nagulat si Sanya sa kanyang narinig. Sobrang saya niya dahil matagal na niya itong pangarap na makabalik sa pag-aaral. Nawala sa kanyang isip ang asawa. Oo naman, okay lang ba sa iyo to, Yuan? Nawala naman agad ang ngiti sa labi ni Sanya nang marinig ang pangalan ng asawa. Dahan-dahan niya itong tiningnan. Wala naman akong problema dyan, Lo. Kung dyan masaya ang asawa ko, ay susuportahan ko siya. Nakangiting wika nito sa kanyang lolo. Asikasuhin natin yan, babe. Bumaling ito sa kanyang asawa. Hindi makasagot si Sanya dahil alam nitong totoong ugali ng asawa. Gustong pagalitan ni Sanya ang kanyang sarili dahil hindi muna nag-isip bago nagsalita. Mabuti naman. Pumasok na tayo sa loob upang kumain. Tumayo si Don Chow at nauna itong maglakad. Susunod sana si Sanya pero napatigil ito na biglang hawakan ng asawa. Ang galing mo talaga, no? Ginamit mo na naman ang lolo ko. Galit na sabi nito. Hindi yan totoo. Yuan, Sanya. Boses ni Don Chow. Papunta na, Lo. Wika nito. Mag-uusap tayo sa bahay. Natakot si Sanya sa sinabi ng asawa. Ayaw nitong umuwi dahil alam niya nasasaktan lang siya ng asawa. Parang wala sa sarili si Sanya habang kumakain sila. Naiisip niyang pwedeng mangyari, lalo't galit ang asawa nito. Ate, are you okay? Tanong ni Monica nang mapansin si Sanya. Ha? Okay ka lang? Malalim yata ang iniisip mo. O okay lang ako. Nakangiting sagot nito. Kuya, hihiramin ko muna si ate. Pupunta kami sa mall, kaya akin na yung card mo. Malambing na sabi nito sa kanyang kuya at nakalahad ang kamay. Don't worry, akong bahala sa asawa mo. Huwag ka na rin sumama, for girls only. Dahil spoiled si Monica ay walang nagawa si Yuan. Pagkatapos nilang kumain ay nagpahatid si Monica at Sanya sa mall. Nakasunod lang si Sanya kay Monica. Nagpunta sila sa may woman section at doon pinasukat ni Monica ng iba't ibang damit si Sanya. Kapag nagustuhan niya ito'y bibilhin niya. Hindi naman makaangal si Sanya dito. Monica, baka magalit ng kuya mo niyan. Ang dami nating nabili. Nag-aalalang sabi ni Sanya. Ate, don't worry. Akong bahala kay kuya. Hinila ni Monica si Sanya papasok sa mall. Dapat bongga na makeover yan. Ayusin mo yung buhok niya. Mas bagay sa kanyang ginger na kulay sa buhok. Sabi ni Monica sa babae nag-asikaso sa kanila. Yes, ma'am. Sabi ng babae at pinaupo na si Sanya. Inasikaso nito agad si Sanya. Hindi alam ni Sanya kung anong ginawa nito sa kanyang buhok. Madami ang nag-asikaso sa kanya. Lumipas ang ilang oras ay natapos din ito. Napapalakpak naman si Monica nang makita ang resulta. Hindi din makapaniwala si Sanya sa kanyang nakikita. Hindi niya makilalang sarili. You're so pretty talaga, ate. Kailangan mo lang mag-ayos para hindi ka magmukhang manang. Ang ganda mo kaya para kang model. Nahiya naman si Sanya sa sinabi nito. Kain muna tayo, ate. Nagutom kasi ako sa kahihintay. Hinayaan na lang ito ni Sanya. Pumunta sila sa isang Italian restaurant at doon kumain. Ihahatid na kita sa inyo. Nagulat naman si Sanya sa sinabi nito. Wag na. Mabilis na sabi nito. Natakot ito na baka makita nitong babae ni Yuan. Baka magkagulo pa kapag nalaman niya to. Baka magalit si kuya kapag pinabayaan kita. Walang nagawa si Sanya kaya nagdarasal na lang ito na sana may nilakad si Almira para wala ito sa bahay. Nanghiram muna si Sanya ng cellphone kay Monica dahil wala itong load pantawag. Tinawagan ito si Yuan pero hindi ito sumasagot. May problema ba, ate? Ngumiti si Sanya sabay iling at binalik ang cellphone kay Monica. Sobrang kinakabahan si Sanya, baka mas lalong magalit ang asawa nito. Nang huminto ng sasakyan sa tapat ng bahay nila ay sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso at nanlalamig ng kanyang kamay sa sobrang kaba. Naunang pumasok sa bahay si Monica at nakasunod lang nito si Sanya. Nagulat naman si Mang Karding nang makita sila. Lumapit ito agad sa kanila upang tulungan sa kanilang dala. Mabuti na lang umalis si Ma'am Almira. May bibilin yata. Mahinang sabi nito kay Sanya. Doon lang nakahinga ng tuluyan si Sanya. Bigla naman tumunog ang kanyang cellphone kaya lumayo muna ito at sumagot. Nasa na kayo?
Hindi na niya kailangan tingnan dahil kilala na niyang nagmamay-ari sa boses. Nasa bahay, mapilit kasi si Monica, hindi ko mapigilan. Kinakabahan nitong sabi. Sabihan mo ko kapag umuwi na yan. Para uwi na kami ni Almira. Pinatay nito agad ang tawag. Nagpahinga lang ng ilang minuto si Monica at umalis na ito. Nakiusap naman si Sanya na i-text si Yuan at sabihan na nakaalis ng kapatid nito. Inakyat ni Sanya mga pinamili nila at nahiga ito sa kama dahil napagod siya sa ginawa nila kanina. Nagising lang ito na makaramdam ng uhaw at bumaba upang kumuha ng tubig. Kumuha ito ng baso at nilagyan ng tubig. Paakyat na ulit siya nang marinig ang ingay. Paglingon niya agad niya nakita si Almira at Yuan na kapapasok pa lang. Tingnan mo yung maid mo, babe. Nakapag-day off lang ay nakapag-ayos na. Akalain mo naman. Dalhin mo nga ito sa kwarto. Turo nito sa kanilang pinamili. Nakayuko naman kinuha ito ni Sanya. Ramdam nito mga tingin ni Yuan. Umakyat na ito at nagpunta sa kwarto ni Yuan at nilagay ang mga paper bag. Napahawak ito sa kanyang dibdib ng pagbukas sa pintuan ay nakita nitong asawa na walang emosyon. Natakot naman si Sanya na baka saktan siya nito. Umalis ka na. Malamig na sabi nito. Gulat man si Sanya pero nagmamadali ito nagtungo sa kanyang kwarto. Nilak nito agad at humiga sa kanyang kama. Sa isip nito na baka bukas pa siya kausapin ng asawa. Nanalangin si Sanya na sana'y malimutan na lang nito. Malaki ang takot ni Sanya sa asawa kaya hindi to gaano nakatulog. Maaga itong nagising upang magluto at maglinis. Pagkatapos ay kinuha nitong mga damit na kanyang lalaban. Nang matapos maglaba, basang-basa ng damit ni Sanya. Abala ito sa pagsasampay ng damit nang marinig niya ang boses ng asawa. Bakit? Nilingon niya ito at napatitig naman si Yuan sa kanya. Umiwas din ito ng tingin. Nakapagluto ka na ba? Tanong nito sa asawa. Oo, teka ihahanda ko muna. Wag na, tapusin mo na lang yan. Tumalikod agad ito. Nagulat naman si Sanya sa inasal sa kanyang asawa. Nagtaka siya dito at hindi siya sinagawan. Madali niyang tinapos ang pagsasampay sa mga damit. Pagpasok niya ay nakasalubong nitong asawa. Magpalit ka ng damit. Walang emosyong nasabi nito bago siya nito nilagpasan. Napatingin naman si Sanya sa kanyang sarili dahil sa sinabi ng asawa. Namula ito sa kanyang nakita. Manipis lang ang kanyang suot tapos nabasa pa ito kaya masyadong halatang kanyang dibdib. Nakaramdam ng hiya si Sanya at nagmamadaling umakyat. Saka nagtungo sa kanyang kwarto upang magpalit ng damit. Pagkatapos ay bumaba na ito dahil madami pa siyang gagawin. Nakita niya agad si Almira na magkasalubong ang kilay. Parang masama na ang gising nito. Iiwasan sana ito ni Sanya baka siyang pagbuntunan nito. Pero hindi pa ito nakakalay tinawag na siya nito. Punasan mo tong sahig, natapon ng kape ko. Utos nito kay Sanya. Tumangon na si Sanya saka umalis upang kumuha ng pamunas. Pinunasan agad niya ang sahig na natapunan ng kape. Tatayo na sana siya dahil tapos na siya. Pero nagulat siya nang itapon ni Almira ang kape sa sahig. Napatingin siya sa babae. Anong tingin niyan? Hindi ko yan sinasadya kaya linisan mo na lang. Mataray na sabi nito. Bakit hindi ikaw maglinis? Sabay na patingin sila kung saan galing ang boses. Hindi makagalaw si Sanya nang makita si Monica. Nakataas ang kilay nito at masama ang tingin kay Almira. Ate Sanya, sino ba tong babae? Kung makautos sa'yo para kang alila. Mataray na sabi nito at lumapit kay Sanya. Hindi naman alam ni Sanya ang kanyang sasabihin. Nangungunang kanyang takot habang si Almira ay tiningnan si Monica mula ulo hanggang paa. Sino ka ba? Bakit nangingialam ka sa amin? Mabutit pinapasok ka dito. Kapatid mo ba to? Turo nito kay Sanya. Pero hindi naman kayo magkamukha. You don't need to know me. Isa pa ikaw yung tinatanong ko. Sino ka at kung makautos ka parang ikaw ang may-ari ng bahay na to? Inirapan ito ni Monica. Hindi talaga niyo gustong babae. Ako lang naman, Monica. Hindi natapos ang kanyang sasabihin dahil sa boses ni Yuan. Sabay silang napalingon sa pinanggalingan nito, maliban kay Sanyang nakayuko lang dahil sa takot. Alam ni Sanya na malaking gulo ito, lalo na kapag nalaman ni Don Chow. Siya na naman na mapagbubuntunan ng galit ng asawa. Kuya! Tumakbo naman si Monica sa kinaroroonan ng kapatid at agad nitong niyakap si Yuan. Nagulat naman si Almira sa kanyang nakita kaya tinignan niya si Yuan. Gusto niya itong magpaliwanag ito sa kanya. Alam nito na may kapatid si Yuan pero hindi niya ito nakita dahil nung nagpunta ito sa bahay ng magulang ni Yuan ay walang kapatid dahil nasa ibang bansa. Sino ba yung babae na yan? Naiinis na ako. Nakapout na sabi nito sa kapatid. Babe, bakit hindi mo sabihin sa kanya kung sino ako? Malambing na sabi nito sa nobyo. Excuse me, tama bang rinig ko? Babe, kuya, ano to? Takang tanong nito sa kapatid.
Babe, pumunta ka muna sa itaas. Mag-uusap lang kami ng kapatid ko. Pero, please, I'll explain it later. Walang nagawa si Almira kung hindi sundin ng nobyo, kahit naguguluhan ito sa ikinikilos ng nobyo. Then explain it to me. Is that your mistress? Diretsong tanong nito sa kapatid. Stop calling her my mistress, Monica. Inis na sabi nito sa kapatid. Then what? She is totally your mistress. Let me remind you na may asawa ka na. So ano matatawag mo sa kanya? Monica was so frustrated dahil sa kanyang nalaman. Then pinatira mo pa siya sa bahay mo kasamang asawa mo? Alam ba niyang kasal ka na? You make her a mistress? You're out of your mind. My God, kuya. Hindi alam ni Monica kung anong pumasok sa utak ng kanyang kapatid at bakit ginawa ito. Alam nitong pilit lang ang pagpapakasal pero hindi tama itong ginagawa niya. At ikaw ate, pumayag ka sa ganitong setup? Hindi naman nagsalita si Sanya, nakayuko pa rin ito. Monica, tumigil ka na. Bantaan ito sa kapatid. Tinatakot mo ba ako? Tiningnan nito si Yuan. Paano ko sabihin ko to kay Lolo? Nakangising sabi nito. Yan ang wag mong gagawin. Then, paalisin mong kabit mo. Ngayon na. Kung ayaw mo sabihin ko sa babae na yun, nakabit siya. Pwede ba? Huwag mo akong pangunahan. Tandaan mo kuya mo ko. Yeah, I know. Matanda ka sa akin, but you acting like a child. Ano sa tingin mo tong ginawa mo? Bahay-bahayan? What the? Hindi ba matalino ka? Umuwi ka na. Kanina pa pinipigilan ni Yuan ang kanyang sarili dahil kapatid niyang kanyang kausap. Fine, pero isasama ko si Ate Sanya. Napatingin naman si Sanya sa sinabi nito. Hindi ito makapaniwala sa kanyang narinig. Umuwi ka mag-isa. Seryoso sad nito. Magulo ng isipan ni Yuan, hindi niya inaasahan na malalaman ito ng kanyang kapatid. Alam nitong pag-iisip ng kapatid, baka umabot pa ito sa kanyang lolo. Then ano? Gagawin yung katulong si ate? Wag mo akong subukan. Anong sasabihin ni lolo kapag dinala mo si Sanya? Wag mo akong gawan ng problema, Monica. Naguguluhan na si Yuan, kilala nitong kapatid. Kaya nitong magsumbong sa kanyang lolo at masisira lahat ng kanyang plano. Gumagawa pa ito ng paraan para makuha niyang lahat ng share sa kumpanya. Akala niya, madali niyang makuha ito pagkatapos ng kasal pero matalino ang kanyang lolo. Kalahati lang ang nakuha ni Yuan dahil kay Sanya ito nakapangalan. Kaya nahihirapan siya na ianal ang asawa. Madali lang naman akong kausap. Palayasin mo, babae mo. Nakipaglaban ito ng titigan sa kapatid. Monica naman, akong kapatid mo. Unaway mo kaya ako? Pakiusap nito sa kapatid. Sorry kuya, hindi ako konsentidor. Tinatama ko lang ang mali mo. Aalis din naman siya, ilang araw na lang. Kaya huwag ka na makialam, hayaan mo na lang kami. Umuwi ka na. Kuya naman, huwag ka naman maging ganito. Hindi itong kuya nakilala ko. Nakakainis ka. Pasigaw na sabi nito sa kapatid. Monica, umuwi ka na. Matigas na sabi nito tumakyat na ito sa taas. Napasabunot na lang si Monica sa kanyang buhok dahil sa inis. Hayaan mo na Monica. Lakas loob na sabi nito kaya napatingin si Monica dito. Hayaan? Ate naman, bakit pumayag ka na ganito? Sinasaktan ka ba ng kuya ko? Mabilis na umiling si Sanya. Huwag na kayong mag-away dahil lang sa akin, okay naman ako. Ngumiti si Sanya at nilapitan si Monica. Hindi niya akalain na maliban kay Don Chow ay naging malapit siya sa kapatid ni Yuan. Naiinis ako sa kanya, hindi naman siya dating ganyan. Isa pa ang pangit pa ng babae na yun, mas maganda ka pa dun. Natawa naman si Sanya sa sinabi nito. Ate, wag mo kong tawanan. I'm just being honest. Ang kapal ng makeup noon. Ano yun, clown? Duh! Maarting nasabi nito sabay upo sa may sofa. Magkasalubong ang kilay nito at parang may iniisip. Paano kung papuntahin ko si Lolo dito? Huwag! Tarantang sabi nito kaya napatingin si Monica dito. Alam ni Sanya na malaking problema kapag nalaman pa ni Don Chow. Are you scared to Lolo, ate? Mabait siya at sigurado ako matatakot si kuya kay Lolo. Matutulungan ka nung paalisin ng bruhang yun. Hinawakan ni Sanya ang kamay nito. Please Monica, nakikiusap ako. Ayaw ko ng gulo, kaya huwag mo na sabihin kay Don Chow. Pakiusap nito. Kaya pa naman niyang tiisin ng lahat. Baka kapag nagkagulo at magalit si Yuan na hindi nito makayanan ng gawin. Fine, pero sa isang kondisyon. Ano? Huwag mo namang hayaang inaapi ka ng bruha na yun ate. Tumayo ito't lumapit kay Sanya. Hinawakan ang kamay nito. Ikaw ang legal na asawa kaya huwag mong hayaang saktan ka niya. Nginitian ni Sanya si Monica sabay yakap dito. Oo, kaya huwag ka na mag-alala. Humiwalay sa pagkakayakap si Monica nang biglang tumunog ang cellphone nito.
Sinagot nitong tawag at lumayo ito ng konti. Hinintay na lang ni Sanyang matapos ito sa kausap. Ate, I need to go. Promise babalik ako. Emergency lang. Sabi nito at nagmamadaling umalis. Kaya tinapos ni Sanyang kanyang kailangang gawin saka nagpunta sa kwarto. Doon siya nanatili dahil natatakot siya sa asawa. Alam nito na mainit ang ulo nito dahil sa nangyari kanina. Napatalon si Sanya na marinig ang malakas na katok. Nagmamadaling binuksan niya ang pinto. Nagulat na lang siya nang hilahin ni Almira ang kanyang buhok sabay kaladkad sa kanya. Sinisiraan mo siguro ko sa kapatid ni Yuan no? Kaya gano'n na lang siya kanina. Maiyak-iyak na si Sanya dahil sa sakit sa pagkakahila ng kanyang buhok. Wala akong ginawa. Tanggol nito sa kanyang sarili. Liar! Malakas siyang tinulak nito. Mabuti na lang at nakahawak siya agad kung hindi nahulog na siya sa may hagdanan. What's happening here? Napatingin si Sanya sa pinanggagalingan ng boses. Nakita niyang asawa nakatingin sa kanya. Hindi naman makasagot si Sanya dahil alam nito na hindi siya paniniwalaan. I hate you, maid Han. Kailangan mo na siyang paalisin. Did she do something on you? He asked his girlfriend. I know, sinisiraan niya ako sa kapatid mo. Kaya gano'n na lang ugali kanina. Lumapit ito sa nobyo at yumakap dito. Fire her, Han. I can't. Mahinang sagot nito. Mas pipiliin mo yung muchacha na yan kaysa sa akin? Mariing sabi nito. Of course not, Han. Pero kasi magagalit sa akin si Lolo. Kaya hayaan mo na lang. Pumunta ka na sa kwarto. Kakausapin ko lang ito. Nakasimangot naman pumunta sa kwarto si Almira. Lumapit si Yuan kay Sanya at napatras naman si Sanya dahil sa takot. Gusto nitong tumakbo papunta sa kanyang kwarto pero mahihirapan siya sa kanyang sitwasyon ngayon. Napasigaw siya nang bigla siyang hablutin ni Yuan. Nanginginig na siya sa takot. Kapag nalaman kong nagsumbong ka kay Lolo, ititigil kong pagpapagamot sa tatay mo. Mariin, sabi nito. Do you understand? Tumango lang si Sanya saka siya binitawan ni Yuan. Tinalikuran at iniwang mag-isa dahil pumunta ito sa kanyang kwarto. Napaiyak na lang si Sanya sabay upo sa may sahig. Pagod na siya pero para sa kanyang pamilya, gagawin niya ang lahat. Hanggang kailan magiging sunod-sunuran si Sanya sa kanyang asawa? Kailan niya pipiliing lumaban alang-alang sa natitira niyang respeto sa kanyang sarili? Ano ang gagawin ni Monica para matulungan si Sanya? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.